Sa pamayo kan mga nagbabagang bareta. El Nino sa Bicol, labi 24 ektaryang umahanaan na danyaran. Alagad paguran, mamamatean na subot sa Hunyo. Pag-reimburse kan gastuson sa ilalim kan fuel subsidy program hasta sa aga na sana. Lalaki nako ang nagpapataw-pataw sa Bicol River. Binadil na hepe kan magaraw PNP, dagos ng binawian nin buhay. DILG nagpahayag na sa pagribay kan mga nagadana ng ganang kandidato. Halos sa ABS-CBN News Center Naga. Ini ang TV Patrol Bicol. Marhay na hapon Bicolandia, kami ang mga patrol kan Pilipino. Nagbabareta si nagsisirbisendo sa Inman sa Kabicolan. Epekto kan El Nino sa Bicol, labi 24 ektaryang dagang agrikultural na ang apektado. Nagpapatrol Jonathan Maestrado. Sa pangkabinugang epekto kan tig-init, sigun sa DA, naglampas na sa 23,000 ektarya ng dagang agrikultural sa Bicol ang apektado kan El Nino. 40% kaini ang deklarado kan ahensya na mayong tsansang makabawi pa sa destroso. Sa tulong probinsyang labing tinamaan kan El Nino, Camarines Sur ang may labing danyos, sa Paruyan asin Maisan. Albayman ang may labing danyos sa high-value crops arog kan mga gulay. Alagad kambyo kan DA, dikit ang kabawasan kaini sa pig-target na ektarya ng daga kan ahensya na matatanuman ngunya na taon. Dahil katong namatayan ini pong El Nino, halos po majority po kang sa tuyang mga paroy, kung sa paroy man ini, nakaaranin na. Laong kan DA sa ikaduwang simana kan Hunyo, mapuun na ang tig-uran asin padagos subuot ang pagtaunin danin seed subsidy sa matanom. Pwede naman subuot aprobet saran ang piling rice variety. Arog kan paroy na kayang mabuhay sa tubig baha, sa matinding init asin gamit ang tubig askad. Jonathan Maestrado, Patrol kan Pilipino. El Nino padagos na namamatean sa rehiyon, alagad baguran posibleng mamatean na sa masunod na bulan. Nagpapatrol Eric Baldo. Nauman pa sigun sa pag-asa ang mga mainit pang aldaw niya na bulan in Mayo. Sigun sa pag-asa day pa natatapos ang El Nino kung kaya mas mainit kumpara sa normal na temperatura ang namamatean sa ngunyan. Namamatean man sa syudad ni Legazpi ang pinakamainit na temperatura ka nakaging Mayo 17, kung saan uminabot ini sa 34.0 degrees Celsius. Air temperatures is still expected to be warmer than normal. Alagad sigun sa pag-asa, posibleng magbalik na sa normal ang temperatura sa bulan ng Hunyo dahil ang subot ini sa paglaog ng paro sa bagat. Mag-start na din kaya yung tinatapag ng southwest monsoon or habagat. Pero medyo madidelay nga dahil nga sa El Nino. Magiging maura naman sa masunod na bulan asin lauman ang paglaog ni saro sagot sa duwang bagyo sa nasyon sa bulan ng Hunyo. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. 2.7 milyong pisong fondo ipigtagama kan DA Bicol sa fuel subsidy program para sa mga paraumang apektado kan El Nino. Pag-reimburse kan ahensya sa ginastos nila hasta sa aga na sana. Nagpapatrol Jonathan Maestrado. Gikan sa regular na pondo kan ahensya, nag-alokar ng 15 milyong piso ang DA Bicol para sa mga programa ninda kontra El Nino. 2.7 milyong piso rigdi ipigtagama sa fuel subsidy program para ini sa mga paraoma na nagpirit magtanom maski mate na ang El Nino katapusan nin Marso, arog ni Pilar Berinya. Ding crop at reproductive stage. Tapos ito pong iguaning functional STW, saka ito pong iguaning mga pump irrigation na sa open source. Babayadan kan DA ang kantidad nin krudo na ginamit kan kwalipikadong paraoma para sa shallow tube wells asin pump irrigation open source na pinaandar ninda. Sundo sa aga na sana ang pag-akong reimbursement kan DA Bicol. Kaya si Nanay Pilar na nagpagusi na kasubago, sibo sa pagtipon kan resibo kan binakal na krudo. Akong ngayon, yan talagang kahirap. Di kami magkakamunta ko. O, kikita mo na, nahiling mo na yan gagos. Walang tanong. Sabi nga, Mayor na apektado kan El Nino sa rehiyon ang Masbate, Albay asin Camarines Sur. Alagad sabi kan ahensya, aabuton kan fuel subsidy ang paraoma kan Norte, Catanduanes asin Sorsogon. Jonathan Maestrado, Patrol kan Pilipino.
Binadil na hepe de pulisya kan Magaraw Kamar ni Surdagos binawian ng buhay huli sa nagpalyar na kidney. Task Force Balya binilog para sa mas na marikas na pagresolbir sa kaso. Nagpapatrol Miles Melia. Actually, ang tama man niya, ma'am, lahi masyado fatal sa iyang buhay. Ang nakakaasiguran na impormasyong ligtas na sa peligro kan tulong tama rin bala sa hawak si Police Chief Inspector Angeles Balya, hepe kan Magaraw PNP, nasan lianing kamunduan kan biglang binawian ininin buhay alas 4:30 kasubagong maagahon. Nagpalyar ang kidney kaini kaya ibinaliw pakuta sa sarong ospital Kasubanggi na may pasilidad magtratar kan nasabing parte kan hawak. Ano, dahil ka siya nag-malfunction sa kidney niya, kaya ito ang naging cause of death niya. Igi-establisir paman kan otoridad kung may koneksyon sa eleksyon ng pambabadil, kaya pati nakakalibre pang kagibo, dai pa masusog kan pulis. May possibility po sa election-related incident dahil nakakatapos pa sana po bagay itong election. Saro po yan sa muyang pinag-iiling. Nagbilog na ni Task Force Balya ang Naga City Police Office na matutok sa investigasyon kan kaso. Si SPO4 Inocencio Pila Jr., Deputy kan Magaraw PNP, iyo ang nag-asumir muna kan binaya ang pwesto ni Balya na 20 taon naman sa serbisyo. Matapos ang tulong aldaw na pagbilar ki Balya sa Naga, iuulian sa iyang bangkay sa Goa. Salbado naman sa peligro ang santaong aki ni Balya na tinamaan sa bitis durante kan pambabadil. Ngunyan kurahaw kan pamilya ni Balya ang hustisya nganing ipanimbag ang mga taong responsable sa panggagadan sa iya. Miles Melia, Patrol kan Pilipino. Bagong ilihir na konsehal kan Manito Albay gadan sa aksidente sa motorsiklo. Nagpapatrol Jose Cardero. Sa streamer na sunaini maipapaabot kan 51 anyo sa si Bonifacio Benitez ang sa iyang pasasalamat sa mga nagsuporta sa iya kan uminaging eleksyon. An maugma kayang pagkarigos ninde sa beach na uli sa trahedya. Pauli na ini luna din motorsiklo banang alas 8 kan Martes kay iban aki asin mga makuapo kan maaksidente. Abot sabi kan mga tao, ay dismayado ngayon si Kagawad. Grabe no yan dugo sa talinga. Tapos ining tulong aki, natakutan na sinda para sa Roriyaw. Nadara pa man sa ospital si Benitez, alagad mag-alas 4 nin hapon kan bawian ininin buhay. Salbado naman sa peligro ang mga aki, alagad kay Paul subot na i-CT scan si John Angel na natroma sa pangyayari. Huring termino na ni Benitez ngunyan bilang municipal councilor kan Manito. Nagikadua ini sa pwesto sa katatapos pa sa ng pirilian. Sa kuyang pasasalamat sa inda. Nadakulawan at tinawanin ng suporta sa agom ko. Maski nga ni dahil pa kami sa inda nakapasalamat. Pero may nakapaskil naman baga kami dyan na pasalamat. Di pa man in legal na lakdang ang pamilya kontra sa nakabanggaan na bisikleta na pigmamaneo ni Sereño Nas Jr. kan Buena Vista, Legazpi. Jose Carretero, Patrol kan Pilipino. Partidaryo kan nagadana Municipal Councilor kan Manito Albay hagad na halis sa pamilya ang magsalida sa pwesto kay ni ang simbag kan DILG sa pagpapatrol ni Thea Omelan. Mahirap sa nito na baka lamang i-appoint ako kung gusto niya. Ini ang apilakan balo ni Municipal Councilor Bonifacio Benitez kan Manito Albay. Haloy naman kaya sinang nagserbis sa Manito kaya sa pagka-aksidente gadan kan sa iyang agom, hagad din dahali man sa pamilya ang maisalida sa pwesto. Para sa DILG, posible ang kahagadan kan pamilya Benitez. Susog kaya sa Section 45 kan Local Government Code, kung daing partido o independyente ang nagadan na opisyal, nasa kamot kan alkalde asin kan miyembros kan sangguniang bayan ang desisyon kung si Isa yan i-endorso nakasalida. I-recommend yan. So, ang makonvene, taday political party, si Mayor, ma-recommend sa mga sanggunian. Kung may partido, endorsement halis sa chairman kan partido sa nasyonal na lebelan kaipuhan. Sa kaso ni Benitez, ang alkalde asin sanggunian bayan ang ma-endorso dahil lang ta-independyente ini. Para mo ang ma-appoint yan si Governor kung independent. Kung nalalagasyon, talagang independent. Kasi sa pagdalagan, dahil maninibahan. Dugang pa kan DILG, maski sisay na lehitimong botante kan banwaan po pwedeng maisalida sa pwesto. Basta ipig-endorso ini kan sanggunian asin kan mayor. Ang gobernador ang maaprobar ka ini. Thea Omelan, Patrol kan Pilipino. Tensyon sa politika sa Pasakaw Kamar ni Surunginupa na
Sigun sa reelehidong alkalde kan Banwaan, asin pasyor din sa Camarines Norte sigun sa Army, General Menteng Tuninong Durante kan Pirilian. Exclusive nagpapatrol, Miles Melia. Balik normal ang sitwasyon sa munisipyo kan Pasakaw, Camarines Sur. Ini matapos ang matensyon na proklamasyon kan nareelihir na alkalde kan Banwaan na si Asuncion Arsenio kan Biyernes. Si Arsenio ang pinakahuring ng ganang alkalde sa probinsya na naiproklamar huli sa aberya sa pag-transmit in election returns hali sa mga barangay. Para sa reelihidong alkalde, oras na tanganing mapadagos ang mga napunang programa para sa ikararahay kan Banwaan. Gusto pa ang mga tao, ang mga sektor, gapos sa sectors, makaparticipate talaga sa nation building. Ito maging part sinda kang administration, dahil lang magparahalak, magparaano, kundi sinda talaga makiaram na sa pagpadalagan kang munisipyo. Mientras tanto, sigun sa Philippine Army, naging matuninong man sa pangkabilugan ang kondukta kan Pirilian sa Camarines Norte. Ini sigun sa 31st Army Infantry Battalion sa ibong kan insidente nin pagsabog ng Granada sa Banwaaning Kapaloga kung sa insaro ang lugadan. Because of the proliferation of forces, both by the PNP and the armed forces, the Philippine Army, hindi masyadong nakagalaw yung mga insurgents. Dakulang tabang subutig diyan pagtarabangan kan Army, PNP, asin namamanwaan. May Ismelia, Patrol kan Pilipino. Lalaki nako ang nagpapataw-pataw sa Bicol River. Iniasin iba pa mga bareta sa pagbabalik kan TV Patrol. Bangkay nin sarong lalaki na ako ang nagpapataw-pataw sa porsyon kan Bicol River kasubagong aga. Nagpapatrol, Miles Melia. Nagpapangki si Kuya Efren alas 9 kasubagong aga kan mahiling niya na sanaan hawak nin sarong lalaking nagpapataw-pataw sa porsyon na ini kan Bicol River sa San Francisco, syudad ni Naga. Tulos niyang binayaan ng pigigibo asin ipinaabot ini sa otoridad. Nagtataga ko, nailing ko, naglalataw-lataw si payo. Naabutan pa kan news team antiripon sa gilid salog mantang pigahawas ang bangkay kan lalaki. Nakasulot ini nin blue shirt asin gray shorts asin pigkakarkulong 50 hasta 70 anyos. Sabi kan pulis day panahaloy kan nagadan inihuli tabako paman gatok ang hawak ka ini. May tama sa mata ang lalaki asin nagdudugo pa ang dungo kaya duda kan otoridad may foul play na nangyari. Buot mga kwenda ito, tricycle driver na talagang grabe mag-inom pero may nailing na nakainom. Mayong nako ang identifikasyon sa biktima. Ipinapasa irarom naman sa otopsiya ang bangkay asin padagos na pigahalat kan otoridad ang paryente kan lalaki. May Ismelia, Patrol kan Pilipino. Snatcher asin estapador sa syudad ni Naga rata sa kamot kan otoridad. Nagpapatrol, Riza Mostar. Nabawi ng Amiralyoso ang kulintas na ini matapos bukudon kan pag-iriban niya ang snatcher na binistong si Daniel Imperial, 26 anyos kan San Roque, Camaligan, Camarines Sur. Sa tabang pakan pulis Naga asin market guard, na corner si Imperial sa Abella, syudad ni Naga, 1:30 kasuugmang hapon. Bakal po ako ning school supply sa sa Cabral. Ngunyan ibalik ko si mga angki ko sa sasakyan. Duman ako, naglalakaw, yan pala sa likod ko. Iyon yung tighablot sa kuya, si yan. Kantidad 25,000 pesos ang alahas. Likay sa kamera ang suspect na naatubang sa kaso ngunyan. Kasabay kan snatcher sa presuhan, ang 38 anyos na si Alfonso Carrascal na nabisto kan otoridad sa laog kan sarong mall sa syudad Kasugma. Oktubre 28 kan uminaging taon, ipinaluwas ang mandamiento de aresto kay Carrascal sa kasong estafa. Nahuli po ng mga kasama ko itong pulis dito sa loob ng SM na naglalakad at medyo nakapang-discuss kasi para hindi siya makilala. Lampas 1,000 pesos subot ang nagansyo kan suspect sa mga negosyanteng si Zaldeco asin Virgilio Yu. Kolektor nin bayad sa Sun Cellular Electronic Loan si Carrascal na day nasubot nagrimit sa mga amo kan kinulektang kwarta. Riza Mostar, Patrol kan Pilipino. Pira sa mababayaan na darakulang proyekto kan paggraduar ng kongresista kan Rinconada sa Camarines Sur, pigaadala na kung ipapadagos kan maasumer ng kongresista na si dating Vice Gobernador Salvio Fortuno. Nagpapatrol, Jonathan Maestrado. Pag-aadalan kan bagong elehidong kongresista kan ika-5 distrito kan Camarines Sur kung idadagos niya ang darakulang proyekto na dain natapos kan pigsalidahang si kongresista Felix Alfelor Jr. Pira sa mga ini, 1 milyong pisong dredging kan danaw nin bato, pagsemento kan Alfelor Highway, asin ang pirming pagbabaha sa Rinconada. Papadala ko gabos yan. Tanganing
Kung talagang dakol na tawan mabinefisyo kan mga proyekto ka sa kuyang predecessor, sana matanda ko pagpadagos yan. Mabulos pa man ang gadsubot ang mga proyekto sa syudad nin Iriga na baluarte kan mga alfilor. Alagad may kondisyon. Daog kaya siya digdi nin maabot 17,000 na boto. May mga leader man ako sa Iriga, igwa kong mga kapitan del barangay na kalinyada na mo, kalinyada mi. So kahapon tong kusinda ko na sa inda mga priority projects na sa Aminado si Fortuno, dipisil ang maging bagito sa tahaw kan ginatos na veteranong kongresista sa mapuon ng 15th Congress. Mga lay na makakarahay subot sa kapobrehan ang susuportaran niya. Alagad day naman muna naglalaom si Fortuno na makakakuha siyang chairmanship sa anuman na komite sa Kongreso. Jonathan Maestrado, Patrol kan Pilipino. Mga paratugdo sa Camarines Norte na nagsirbe bilang miyembros kan Board of Election Inspectors nagpuon ng makaresibikan sa indang honorarium sa pililian. Exclusive, nagpapatrol Miles Melia. Lampas sarong simana matapos ang pirilian na tsempohan ng kan news team ang personahes kan Comelec Labo Camarines Norte na mano-mano pigbibilang an honorarium para sa mga nagsirbi bilang BEI kan eleksyon. Sa enterong labo, 204 mga paratukdoan nagserbi sa board. Lambang sa roka ini makakaresibi ng 4,300 na ipaabot tulos sa mga eskwelahan na pwede nang kuan ini. Pumunta sila dito sa aming tanggapan para personal na matanggap yung kanilang kabuuan na bawat isa ay tatanggap ng halagang 4,300. Si Bernie Cana kan Barangay San Francisco ang saro sa mga enot na nagpasirig sa opisina kan Comelec. Ugma siya ta sa madaling panahon, nakuan niya na ang kompensasyon. Siyempre masya kasi yung lahat ng pinaghirapan mo, nakuha mo na rin. Ang Labo Jose Panganiban na sing kapalongga ang tulos sa mga banwaan sa norte na nagpaluwas kan honorarium poon kasuugma. 100% ang payment para sa kanila. Sa BEI lang ito, ano? Hindi pa dito kasali yung sa supervisor at saka sa support staff. Piglinaw kan Comelec Camarines Norte, suhayan pig-release na fondo sa mga makukuaman kan election supervisors as in support staff. Miles Melia, Patrol kan Pilipino. Sarong Health Care Fair as in bloodletting pigkondusir kan Naval Forces Southern Luzon katakod kan selebrasyon kan sa indang founding anniversary. Nagpapatrol Lynn Niabla. Maski panganigo ang infirmary na nagtataong serbisyong medikal sa mga soldados asin personahes kan Philippine Navy, aminado ang pamayo ka ini na igwapang espesyal na pangangaipo ang mga ini na dai makukua sa infirmary. Bilang kasimbagan digdi, sarong healthcare fair asin bloodletting activity ang pigkondusir sa kampo kan Naval Forces Southern Luzon. Libreng ECG, prostate check-up asin monitoring kan blood sugar ang pig-oopresin digdi. Mga serbisyong dai makukua sa infirmary. Isa sa mga programa ng ating armed forces at ating Navy na siguruhin ang pangkalahatang kalusugan ng ating mga kasundaluhan. Resipiente man kan healthcare fair ang pamilya kan mga personahes kan Navy. Piglalaoman ang 50 sundo 60 donor sa bloodletting activity. Mapapaduman sa lokal na gobyerno kan Albay asin Regional Blood Bank ang makukolektang dugo. O kasama na yung mga beneficiaries, yung ating mga kasundaluhan. Sakaling mangailangan ng dugo, meron na tayong nakapondo doon. Parte ang aktibidad na ini kan selebrasyon kan founding anniversary kan Philippine Navy. Lynn Niabla, Patrol kan Pilipino. Sanggatos na piling kaakian sa San Felipe Basud sa Camarines Norte nagbinipisyar in medical dental mission kan Bantay Bata 163 Bicol katuwang kan 31st Army Infantry Battalion. Nagpapatrol Miles Melia. Sa ito kan labing tag-init kan panahon, matrayumpong kinundusir sa San Felipe Basud, Camarines Norte ang medical dental mission kan Bantay Bata Bicol 163. Naging katuwang sa aktibidad ang personahes kan 31st Army Infantry Battalion. This is part of the regular program of the 31st IB, which is community service. Papasalamat kami sa 31st Infantry Battalion, sa Bantay Bata. Sanggato sa piling residentes kan barangay ang nag-aprovechar kan pambihirang pagkakataon. Maganda po siya kasi po nakakatabang po sa mga kabataan. Salamat po dahil po tinulungan niya po kami maging masaya. Patunay ang aktibidad na puon ngunyan, mas magiging makusog na ang presensya kan Bantay Bata sa Camarines Norte. Tuyong Miyerkules kaya bukas ang opisina kan ABS-CBN Daet tanganing mag-akomodar kan kwalipikadong mga kliyente sa probinsya. Handog ini katakod kan ika-4 ng taon na operasyon kan Bantay Bata sa bilog na rehiyon. In the past years,
ng Bantay Bata, marami kaming nare-receive na nanghihingi ng medical assistance from Cam Norte. So para hindi na rin mahirapan yung mga pasyente na travel pa sila from Cam Norte to Naga. Sa paaging ini piglalauman kan Bantay Bata na mas mapakusog pa ang advokasya sa diretsyon asin mga responsibilidad kan kaakian sa Bicol. Miles Melia, Patrol kan Pilipino. Marina Bicol naghanda naman sa pagbabalik eskwela kan mga estudyante hali sa mga islang probinsya. Mahigot na seguridad sa mga pier, ping asigurar kan ahensya. Nagpapatrol, Thea Onmelan. Mantang paparaninaan burukasan kang klase, mas nagdadakol naman ang mga biyahero. Saro sa mga dadag sa unsigun sa Maritime Industry Authority ang mga pier kung sain piglalauman, mga estudyante ang kadaklan sa mga pasahero. Sa tahaw kaini, inasigurar kan Marina maigot ang seguridad na pigpapautob nindangunyan sa mga pier sa pangenot kan Philippine Coast Guard. We set the rules, we set the policies. It's up to the Coast Guard to see to it that they are being implemented or complied with ng mga ship owners. Saro sa pigtututukan ngunyan kan Marina ang paggamit ni life jacket kan mga pasahero asin crew. Alaga dahilan sa mga reklamo kan ibang pasahero na mainit ang magsulot ni life jacket asin minsan maati asin mabata ini, tugot na ang Marina na dai magsulog ang mga pasahero mantang nagbabiyahe. Dapat sanang siguraduhon nakabugtak ang mga life jacket harani sa mga pasahero. Kung 7 ang capacity mo, 7 rin ang life jacket mo plus yung sa number of crews. Ngayon, kung ayaw nilang isuot, at least yung life jacket very accessible sa pasahero. Para iwas remalaso sa dagat sigun sa Marina, bentahe na nagtatabangan ang mga pasahero asin ang mga tagsadiri nin passenger vessel. Thea Omelan, Patrol kan Pilipino. Asin yan ang mga baretang naggunuso sa mga urog na pinahiwas na pagpapatrol. Kami ang mga patrol kan Pilipino, nagsiservisay no sa Inman sa Kabikolan.